Hello mga boss at mga kaagar. Kwentuhan tayo ngayon. So habang nagkukwento ako, makikinig kayo. At habang nakikinig kayo, tignan nyo na lang din yung ginagawa ko na paglalagay ng buto. Kwento ko sa inyo ngayon kung paano mag-germination. Kasi sa pag-germination talaga, napakahirap talaga. Imagine na, yung 10 buto papatubuin mo isa lang. Minsan wala pa. Sa dami ng experience ko simula nung June 2025, nung una kong germination, talaga namang may 1,000 yun na seeds. Imantakin mo tumubo lang 13 pieces. Ay, hindi pala, 15 pieces. So ganun yung first experience ko. Pero hindi ako tumigil, lalo akong na-ignite, lalo akong nag-burning desire. Strike pa rin ako kasi alam ko parang pangarap yan. Papatubo ka ng buto, parang nagpapatubo ka ng pangarap mo. Talaga nagpi-failure pero tuloy-tuloy lang. So hanggang ngayon, hanggang dumating na yung October, marami na akong nakilala ng mga supplier ng mga seeds na mga legit pero hindi sila nagpapabanggit. Talaga namang paunahan ng pagkuha ng mga seed, lalong-lalo na dito sa lugar namin. Marami talagang naghahanap ng seed. Kaya lang, siyempre, binibigay nila doon sa marunong magpatubo. Sayang naman kasi kung ibibigay tapos konti lang ang tutubo. Tsaka talagang time and effort talagang binibigay natin dito. Hindi lang time, pati yung asset mo talagang lulubog sa umpisa. Imagine, sa dami ng dinaan ng kumbuan. Pag start up, talagang madugo sa bulsa. Pero ngayon, kahit papaano, madugo pa rin. Nga lang, talagang pinasukan natin to, long journey ito. Kasi nangangarap tayo na maging isang bahagi ng gross domestic profit. Yun ang target natin Yun ang goal natin na mabago yung ating bansa o makapag-share tayo ng paraan na kikita yung bansa natin. Imagine, export ito, pinag-uusapan ito. Bagamat wala pang batas talaga, nagre-regulate. Pero pinapahintulutan tayo na magtanim. Yun. So, maraming smuggling. Kahit saan, maraming smuggling. Buong Pilipinas, wala pa talagang ganun katindi na CITES na approval. Mangilan-ngilan lang ang nabibigyan ng CITES. Yung mga magagaling at madidiscarding mga kumpanya lang. So, imagine malaking company na tulad ng Iba Botanical. Yung kalbo na Amerikano, yun. Nagtatanim sa bukid nun. Imagine talagang tinatarget nila ang pagtatanim sa Pilipinas. Bakit tayo hindi? Yung mga iba naman nating kapwa Pinoy, kung ano-ano nang pinag-iisip na bawal magtanim. Imagine, makakatulong ka sa bansa mo, tapos yung kapwa mo Pilipino, nine-negative ka, bawal magtanim. Ay nako, kung ikaw lang pakikinggan ko talaga namang ano mangyayari sa buhay natin at sa buong bansa. Walang pagbabago. Ako, isang pitik lang ako, isang maliit lang akong regular na mamamayan at citizen na Pilipino. Pero nangangarap ako balang araw, mababago ang GDP, lalong-lalo na sa aming probinsya. Kaya join kayo, mananim din kayo nito. Kung ano-ano yung mga nasasabi ng mga tao ng mga negative, huwag niyong pakinggan yung mga yan. Kasi sa bandang huli, hindi pa rin yan magbibigay ng 1 kilong bigas para lamunin mo, para makatulong. Yung mismong tutulong sa'yo, yung sarili mo rin, hindi yung iba. Yung iba nga, nangihingi pa nga ng buto sa'yo Hindi nga nila iniintindi kung saan galing, paano mo pinaghirapan na makakuha yung contact, paano mo pinakiusapan na mabigyan ka. Kaya ganun lang, yung kung gusto ninyong magkaroon ng ganitong mga pamamaraan, pakisama, hindi yung bigla na lang kayong darating sa buhay ko, manghihingi. Hindi ganun. Dapat, kaibiganin mo muna. Hindi yung biglang-bigla na lang. Tapos, kung hindi mabigyan, kung ano-anong sinasabi. Hindi ganun. Tulungan tayo. Tingnan nyo nga, kulang na kulang pa nga yung ginagawa ko. Kasi sa laki ng ginawa ko, nursery. Imagine, mga 50,000 yan na mga seeds ang kailangan yan para makabuo ako. Kaya, ganun na lang ang ating target goal. At least, alam niyo na talagang napakahirap. Talagang, yung piniprepare mo ng maigi. Hindi yung chip in lang. Kailangan talaga, meron kang mindset na magtuloy-tuloy. Imagine, gagawa ka pa lang ng seeds box o seeds germination, gagastos ka na talaga. Bagamat yung yung green net ko, tinitipid ko na lang talaga Hindi ako gumagamit ng yung mga scrap na lang na natira na pinagamitan ko. Imagine, ganun yan. Kung mangangarap ka, wag yung manghihingi ka. Gastusan mo para ang pangarap mo may value. Paano naman kung hihingin mo yung seeds tapos nangangarap ka ng milyon? Hindi mo mapifeel yung value bandang huli. Kinakailangan, ginagastusan mo yung mga pangarap mo. Kung alam nyo lang na sa bandang huli, napakagandang mission at goal ito. Imagine 10 years behind na tayo sa Malaysia, sa ibang mga bansa. Samantalang sa panahon nila magsaysay, talagang tayo, nauuna. Tayo ngayon nahuhuli na, kaya wala Gusto lang mabilisan ang lahat. Gusto kumita lahat na mabilis. Kinakailangan pinaghihirapan. Kaya itong journey na ito, pag nagtanim kayo, itong taon na ito, 2025, magbibilang na lang kayo ng 7 years, 2032, harvest na kayo. Kung makapagtanim kayo ng mga 1,000 na puno nito, not solid na talagang nag-marginal ka ng 2,000 seedling, tapos namatay yung kalahati, at least may natira sa yung 1,000. Sabihin na lang natin yung conservative 50,000 isa. Sa 50,000 magkakaroon ka na ng 50 million in just 7 years. Nga lang, kailangan mo talagang maglabas ng pera, maglabas ng asset mo. Hindi lang asset, patience is virtue. So yun lang, at maraming salamat sa susunod na uli na topic. So pinakita ko na sa inyo yung paano mag-germination na kukupit ang gamit. Ayan, hindi ko pa nilagyan ng takip na green net para hindi pumasok yung mga lamok, mga kung ano-anong mga flying object. So
So yan o, kukupit yan. So yung paglalagay mo ng seeds ay tatambakan mo uli ng kukupit na mga kunti lang, at least matabunan yung mga buto-buto niya. So ganyan. Tapos palagi mo siyang didiligan. Hindi po pwedeng sumobra at hindi rin po pwedeng matuyo. So ito naman, ayan o, nag-broke na yung seeds niya. Napakadami na yung lumabas yung dahon. So pag lumabas na yung 4 na dahon, go na, transfer na tayo sa polybag. So yun lang. Maraming salamat, at kung nakarating kayo rito, sana follow nyo ako at subscribe nyo na rin. Bye-bye!